planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Naniniwala ka ba sa mga aliens at UFO? Paano kung may magsabi sa'yo na maaari kang maging isang immortal na extraterrestrial being sa pamamagitan ng isang UFO? Papayag ka ba kung sabihin na iwan mo ang katawang lupa mo para maisakatuparan ang paniniwala na ito? Ang kwentong ito ay ang Heaven's Gate. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at hit the notification bell at sagutin ang question of the day sa dulo ng video na to para sa mga gustong sumali sa ating 1,000 GCash giveaway. Ready na ba kayo? March 26, 1997. 39 na katao na may magkakamukhang damit at sapatos ang natagpuang patay sa loob ng isang rancho sa San Diego, California. 21 dito ay babae, 80 naman ay mga lalaki at lahat sila ay mayroong iba't ibang edad. Lahat sila natagpuang patay, suot ang halos magkakaparehong dark colored na damit at Nike na sapatos. Walang senyalis ng kahit anong trauma at wala rin namang kahit ano na bahid ng dugo. Ano kaya ang nangyari sa kanila? At ano ang kinalaman ng Heaven's Gate cult sa pangyayaring ito? Oo, kulto ang salarin sa kwento natin ngayong araw at nakakatakot kung iisipin mo talaga. Matapos makareceive ng isang anonymous tip, agad na pinuntahan ng mga pulis yung mansyon sa loob ng Santa Fe Ranch sa San Diego, California. Dito nila na-discover yung mga patay doon sa loob ng mansyon. Pinagtataka nila, no, bakit naka-Nike lahat yung mga patay ng Heaven's Gate? Kaya naging malaking palaisipan din sa mga tao kung bakit nandun silang lahat. May foul play ba? Ito ang kasagutan. Ginawa nila ito dahil sa pangako ng kulto nila. Sabay-sabay nilang ginawa to kasama ang leader nila. Kaya mapapatanong ka talaga, paano sila napapayag na sundin yung mga inuutos ng kulto nila? Miski ako curious eh. Ang kulto nila ay naniniwala na may flying saucer na nagtatravel sa likod ng Hale-Bopp Comet na one of the most widely observed comet of the 20th century. Naniniwala sila na ang paraan daw para makakuha ka ng redemption ay ang pagsunod sa iuutos ng leader nila na hindi natin babanggitin. Pero iiwanan mo basically yung katawan mo para makapasok ka sa alien spacecraft na nakatago sa likod ng Hale-Bopp Comet. Sa pangunguna ni Marshall Applewhite, isang music professor na makatapos makaranas ng near-death experience noong 1972, ay na-recruit sa nasabing kulto ng isa sa kanyang mga nurses na si Bonnie Lou Nettles. My father is not a human father. My father is a member of the evolutionary level above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven. Naging aktibo ang grupo mula 1970s hanggang 1997. Noong 1975, nakumbinse ni na Applewhite at Nettles ang isang grupo ng halos 20 na katao mula sa Oregon na iwan ang kanilang pamilya at mga ari-arian para sumama sa grupo nila at lumipat sa Eastern Colorado. Dito nagsimula ang pangangako nila sa grupo na isang extraterrestrial spacecraft ang magdadala sa kanila mula sa Earth papunta sa Kingdom of Heaven. Naniniwala ba kayo na may ganyan? Ayon sa kanila, human bodies daw were merely containers that could be abandoned. Pwede raw nating iwanan yung katawang tao natin in favor of a higher physical existence. So, pwede kang lumipat sa ibang lalagyan. Ganyan ang pagkakaintindi ko dito sa sinasabi nila. At dahil nga wala namang dumating na spacecraft
unti-unting nabawasan yung mga miyembro nila. Buti naman, noong 1985, naiwan na lamang mag-isa si Applewhite para maging leader ng grupo. Noong 1990s, bumalik ang Heaven's Gate matapos magawang makapag-recruit ni Applewhite ng mga bagong miyembro. Kaya naman pagdating ng 1995, matapos ma-discover yung Haley Bop comment, ay mas naging kumbinsido yung mga miyembro nila kasi it's something na pwedeng makita di ba? Na parating na sa Earth yung alien spacecraft dahil dyan na magsasalba sa kaluluwa nila at nakatago lamang ito mula sa mata ng mga normal na tao. Pagdating ng October 1996, nirentahan ni Applewhite yung mansyon sa rancho sa Santa Fe at ang pakilala niya sa mga ari-ari na to ay binubuo daw sila ng mga Christian-based angels. Sinungaling sila, Christians po kami. Ayon sa mga surviving members, tila daw mga monghe sila na hindi nakakasilumuha sa mga ibang tao sa labas ng grupo nila, kaya walang kaalam-alam yung mga nasa labas ng mansyon kung sino ba sila at kung ano yung totoong dahilan kung bakit sila magkakasama at bakit sila pupunta dun sa mansyon. Naging advocate daw din sila ng sexual abstinence, ibig sabihin hindi nakikipag-sex si Applewhite, at dahil sa matinding pananalig sa kanya, sinundan ng ibang mga lalaking miyembro ang paniniwalang ito to a point na pumayag silang mag-undergo sa castration operations o yung pagtanggal ng testes nila. Grabe, di ba? Pagdating ng 1997, isa sa mga pinaka-impressive na astronomical events ng 20th century ang pagdaan ng Haley Bop comet sa Earth. Kaya pagdating ng March 26, 1997, Haley Bop reached its closest distance to Earth. Ito yung pinakamalapit na distansya niya sa Earth. Si Applewhite, kasama ng 38 followers nila, ay uminom ng lethal mixture, phenobarbital at vodka at sabay-sabay na humiga. Dahil sa paniniwala nila na aalis lang ang kaluluwa nila doon sa katawan nila para pumunta sa spacecraft. All these just to fulfill their hope to leave their bodily containers. Pumasok sa alien spacecraft at pumunta sa Heaven's Gate patungo sa isang mas mataas na existence. Matapos yung pangyayaring yan, nag-iwan pa sila ng isang huling video kung saan ine-explain nila ang dahilan kung bakit nila pinili ang ganitong desisyon. Ayon din sa mga kwento, ang pinagmulan daw ng mga paniniwala ng grupo ay yung mga boses na naririnig ni Applewhite sa isip niya at mga apocalyptic visions na na-experience niya. My Father gave me, long before this civilization, gave me birth into that kingdom level above human, that kingdom of heaven, that kingdom of God. After 25 years, may isang unanimous scholar na nagbigay ng tip sa mga pulis tungkol sa pangyayaring ito. Sabi niya, naghahanap ako ng mga kasagutan ng purpose sa aking buhay. Mahal ko ang mga taong ito. Sila ay lahat sa akin. Ayon sa kanya, hanggang sa ngayon, nararamdaman pa rin daw niya ang presensya ni Applewhite sa buhay niya. Dahil din sa pangyayaring ito sa pagiging parte ng isang malagim na kwento, tuluyan ng tinigil ng Nike ang pag-produce ng sapatos nilang Nike Decade. Hindi ko alam kung bakit Nike yung suot nila. Ang weird nun. So ito yung ating question of the day. Naniniwala ka ba sa mga extraterrestrial beings? Ako considering the size of the universe, isang malaking tuldok lang tayo. Naniniwala ako na may mga nabubuhay within our reach. So kayong tatanungin ko, naniniwala ba kayo? Pero ito yung totoong tanong. Tatingin mo ba kusang loob at hindi napilitan ng mga miyembro na gawin ang inuutos ng leader nila? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds
of those who will connect with us. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Now you say, you keep saying us. Who do you think you are? Well, I, in all honesty, must acknowledge my father. My father is not a human father. My father is a member of the evolutionary level above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven. My father gave me, long before this civilization, gave me birth into that kingdom level above human, that kingdom of heaven, that kingdom of God. Now you can say, well, I can't believe that. Well, it's up to you whether you believe that or not. That's not important to me, even though I wish that you could believe it for your sake. For those who do believe it, stand a possibility of a future beyond this recycling time.